paalala mga ka-agriculturists, itong kombinilhan natin ng baterya. Itong pH measurement natin para maiulit natin. Lalo't maraming tinatamaan ngayon ng iron toxicity. Okay, yun yung acidity. Tingnan natin mga pH level at nagkakasakit yung mga palay. At hindi efficient yung pagsipsip ng mga nutrients, pag-convert ng palay sa mga sustansya. Kaya yan, subukan natin kung gumagana pa. Ayan, gumagana pa. Kaya linagyan na natin yan ng yan para hindi makapasok dito yung tubig, at tatakpan din natin ito para pag just in case na bitawan natin ay hindi masisira. Okay, kadarating natin, busy tayo. Okay, 7.0. Dito adjust natin, nasa likod yung adjustment niya. Okay, low, gumagana pa. Low Fahrenheit temperature, Fahrenheit, centigrade, Celsius. Okay, pwede pa. Sige, subukan natin. Tignan natin yung basa ng kamay ko. Nagre-red. Dito tayo sa neutral. Okay, importante nagre-red pa. Sa soil, hindi nyo ma-detect. Okay, try natin to. Okay, good afternoon mga ka-agriculturists. Time check. Anong oras na yan? 17. So 5:13 na. Okay, at yan, magche-check tayo. Ito yung pH measurement natin. Yan, binalutan lang natin para hindi mabasa. Ayan, sa oras niyan, ang temperature ngayon ilagay natin sa temperature at Fahrenheit at degrees. Okay, ang temperature ngayon ang 27 degrees. Tapos tingnan natin humidity, Fahrenheit 80. Okay, 80 Fahrenheit. Tapos 27 yung temperature. Okay, ayos yan. Na temperatura natin hindi gaanong malamig at sakto lang yung lamig. Yan na yung palay natin sa LP 937 sa oras na ito na mag to 22 days old mula nung naitanim, na bunot na mas bata. Kaya medyo makita nyo na hindi pa ganun katangkad. Okay, pero yung kapal napansin nyo ay medyo nakikita ko okay na. Kung sa average natin sobra-sobra na po yan yung nakikita ko. Kaya nga lang marami pa ilalabas yan, at sustentuhan natin ng may sapat na sustansya at suportahan yung protocol po natin ay combine inorganic fertilizer na may support tayo na Yieldmore natural all-purpose foliar fertilizer na may kasamang hyper compost. Okay, ayan. Ngayon ang gagawin siguro natin, kanina nag-test ako doon sa may malalim. Pansin nyo naman yung mga naninilaw-linaw na ay kailangan ng matuyuan. Okay, wag nang paabutin na talagang nakita nyo yung sign ng iron toxicity. Kadalasan po yan, ulitin natin, yung nasa malalim na bahagi ay iron toxicity. Okay, itetest natin yung pH. Yan, may adjustment ito. Ayan yung pH, naka neutral 7.0. Ang pH po ay, ang neutral ay 7.0. Pag acidic na po yan ay babagsak na, papunta na sa kanyan, slightly acidic, ganyan na 5.0, 4.5 hanggang 4.0 pababa na. Yung alkaline naman yung mas mataas sa 8, ganun na. Mas mataas sa 7.0 pataas na yan ay alkaline. Ang tama sa palay, okay, yung tama ng palay pag lago ng ugat, yung pH sa soil ay yung tama niyan sa acidic at alkaline, halos parehas sila na mabagal kung ayaw ng palay ng sobrang acidic at sobrang alkaline. Kaya ang mangyayari doon, parehas sila, na vice versa sila, na mabagal humaba yung ugat ng palay
kung mabagal ang paghaba ng ugat ng palay, dahilan na mahina sumipsip ng sustansya, mahina rin magsuwi, mahina rin magluto ng kanyang pagkain. Okay? Dalot nabibitin tayo sa solar radiation. Pero tignan nyo yung protocol natin, pansinin nyo yung palay natin kung gaano kaganda. Okay? Gamit yung protocol natin na yung napakagandang produkto po natin na Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Okay, ito na yung pinakapangit na parte. Yan yung malalim. Tignan nyo Pero sinabi ko nga sa inyo, yung malalim, kung hindi lang tatamaan ng iron toxicity yan, tapos meron naman tayong toxic neutralizer, yun yung hypercompose, at yung Yieldmore, napaparami natin yung mga microbes dyan sa lupa, organismo na nagbubuhangag, may sapat na oxygen kahit dito banda ay hanggang tuhod ko na po. Dito. Ayan, ang ginawa ko na lang dyan, pinulutan ko talaga ng kuhol at hayaan lang natin na matuyuan, kahit matuyuan lang ng 3 to 5 days sana, ay malaking bagay na yun. Makaka-recover ka agad dyan kasi hahaba yung ugat niya kaagad. Hindi tatamaan yung ugat ng iron toxicity. Kung tinamaan yung pala ay nagkasakit, ibig sabihin parang tao na yan na mahina yung resistant. Yung palay, babaho yun. Kaya yung part na nasa malalim na bahagi ay uuudin na po yun. Ganun po yun. Kaya mahihirapan na ko yung iba i-spray ng fungicide. Kung ano-ano na ginagawa, hindi na nila alam yung kanilang ginagawa dahil nga kulang sa kaalaman, kulang sa update. Ito, itetest natin ito, tabi ng kanal. Okay? Kung anong pH dito. Yan, pailawin natin. Yaktol natin kung nagre-read pa, diba? Daming sowi niyan, naka-neutral. Kita nyo? Gumalaw. Naka-neutral yang maraming sowi na dedinan. pH natin ito dito banda. Ito 1 puno lang ito Tignan nyo naman yung soil natin Nag-neutral na pala dito kaya hindi na tinatamaan. Naka-neutral na kaya napakaganda. Hindi na tinatamaan ng iron toxicity kahit wala pang time na hindi natuyuan po ito. Okay, sinabi ko sa inyo yung kung nakaligtas sa iron toxicity yung palay natin dyan, mas malalaki yung palay dito. Magiging palay puno, mas matangkad pag nakaligtas po yan. Okay na, dito naman naka-neutral na yung soil natin dito. Okay, yan, naka-neutral na. May panghugas ba tayo? I-pause muna natin at hugasan natin yan. Ayan, okay, lininisan po natin. Tapos itetest natin dyan walang tubig. Dito, kalakas magsowi. Dito, banda, yung basurahan. Okay, yan, yung ginawa natin basurahan. Dinagdagan ko lang hanggang dito yan. Basurahan natin hanggang dito. Tignan nyo yung natutuyuan. Itetest natin dito. Dito, ito, kalakas magsowi, di ba? Tapos nakabitak na kasi mataas. Itetest natin dito. Kasi mayroon kayong upland. Okay. Itetest natin. Pasok. Wala, ayaw gumalaw, naka 7. Patay natin ulit. Pause muna. Yung maraming sowi, nag-neutral talaga kasi pinunta ko dun kanina, medyo gumalaw siya, naging 5. Yan yung mahina yung kwan. Okay pa rin, wag lang babagsak sa 4. Ayan gumalaw. Kailangan, yun. Gumagalaw siya, yun, 5.3. Ito kasi yung kwan niya, pang reading na isa. 5.3 siya, okay pa rin. Wag lang babagsak sa 4.5 to 5.0. Ay, kwan na po yun, acidic na po yun. Okay? Sharing is caring. Ayos na dito banda. Ligtas na sa atin to. Pero mas maganda kung matuyuan itong parte na mataas na bahagi nito. Napakaganda. Talagang hahabulin niya yung mga nandun. Kasi ang dami ng sustansya dito. Biruin nyo yung anlalim niya. Tapos maaabot hanggang tuhod. Aabutin nung ugat hanggang lagpas 1 feet. Ay ang dami niyang sustansyang masisipsip na naka-reserve dyan sa loob.
ay talagang mas maganda yung magiging result. Okay, ito na po yung LP 937 natin. Hanggang dun, mapansin nyo naman kung sino yung ano yung palay na mas darker. Kahit dun sa highway, sinabi ko nga sa inyo, yun, hanggang dun yan. Kita nyo yung darker ay atin po yun, karugtong po dito. Yan, LP ito. LP 937 to. Ayan na, yung LP 937 natin dito sa likod. Nakita nyo naman, malayo dito, 1 feet by 1 feet, 25 by 25. Yung inbreed natin ay mas hindi siya ganun ka-dark. Okay, yun naman kabila ay LP 2096. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Nandito si Agritipid PH, handang tumulong po sa inyo. Ang Agritipid PH team, okay, PM nyo lang sila at tutulungan nila po kayo. Kung hindi ko man maharap ay nandyan lang po sila. Sama-sama, tulong-tulong, itaas ang ani at kita para matulungan na rin natin itong bansa na may taas average yield. Lalo't gumagamit kayo ng hybrid rice, iron toxicity, mahina yung resistant. Unlike sa inbred, mas malakas ang resistant yan sa sakit. Kaya, ayan, aralin nyo mabuti. Prevention is better than cure. Okay? Kailangan may prevent na at tutunan nyo yung protocol ng Agritipid PH. Maraming salamat. Bye-bye. Happy farmers. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. At i-share nyo na rin, i-subscribe nyo na rin po para palagi kayong updated. Maraming salamat. Pini-eats natin, yung binilang natin ito na 29, yun yung sign natin, oh. 7.0. Okay, yung maraming sowi nagkuhan siya sa neutral 7.0. Tignan nyo naman yung soil, ibig nasa natutuyuan na bahagi, hindi siya nasa malalim, nasa gilid lang po. Tapos doon iba yung pH doon, yung na ganon, yung medyo mas mababa. Okay, alam nyo na yung kwan, yung parang natutungro, yung mga malalalim, nagiging acidic yun, sumusobra sa salt at nagiging acidic. Okay, sa natutuyuan, makikita nyo yan, maglalaro yan sa 6.5 to 7. Yan, naglalaro, 6.8, ganun. Yung pH nyan, okay? Ganun po yun. Tapos yung, tignan natin yung temperature. Yan, 26 ang temperature ngayon. Fahrenheit ay 80. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Ito yung LP. Ayan, oh. Napakaganda na, napakakapal na. Okay, tara na. Ang lakas mag-sowi. Sharing is kayo yung mga ganon, yung old dahon tatamaan. Unang tatamaan yung mga minpuno. Okay, tapos magre-recover yan. Kung na-drain nyo yan ng 5 days, kabilis yan mag-recover. Kaya wag kayong manghinayang na i-drain yung malalalim kayo sa magkasakit at hindi mag-sowi. Mas maganda na i-drain nyo. Ang lakas mag-sowi niyan kahit yung mga nasa natutuyuan. Okay, tignan nyo yung breed natin, oh. Napaka-healthy. Diba? Ang kanyan, yun. Medyo malalim dyan. At least wala. Tignan nyo, may resistant. Pansinin nyo, lubog yun, matagal na. Yung inbred may resistance sa iron toxicity. Pag hybrid lang yun na ilagay dito, namumula-mula na yan. Banda. Wala pang time na natuyuan yan. Pinulutan natin ng kanyan, kuhol. Okay? At least kung walang magpapatubig sana yan, ay matutuyuan, ay hahabol sa sowi po yan. Kaya ganun lang sharing is unlike dito sa natutuyuan, marami ng sowi yan. Lalo't mas maliit yung puno niyan. Pag kumapal yan ay tumangkad ay okay na. Maraming salamat. Yung pH meter dito, yung buti dinidrin natin. Kasi kung hindi natin dinidrin yan, magkakaroon ng iron toxicity. Ito yung hindi nila tinabunan banda. Ayan, buti. Naisip ko na ikuan na yan. Yung kuan dito, pH ay 5.0. Nakita nyo ba? Kaya okay pa. Huwag lang bumagsak sa 4.5 to 4.0. Buti na didrin natin. Yan, kaya hinukay ko. Na-drain na sana yan, wala na sana ng tubig, kaso may nagpatubig kagabi. Kaya nagkaroon ulit ng tubig. Ngayon, ang gagawin natin, at least matanggal sana sa loob ng 3 days ito para hindi magkaganon, no? Nagsisimula na
Yun, kaya sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo, i-drain nyo yung palayan nyo sa 20 days, magpapakita na iron toxicity. Nakita nyo naman yung binidyo's ko kanina doon, yung portion ng kwan doon, portion ng rice derby noon na puro sakit. 8 hybrid company na may tag 3 variety, tinamaan lahat. Nakaubos nga sila ng isang sako. Yung isang company, sakit. Pag nagkasakit yung palay, mahina yung resistant. Kaya inaatake din ng insekto. Kaya kahit fungicide sila ng fungicide, walang nangyari. Kaya ang nangyari dito, tignan nyo yung nasa taas. Maganda yung tinis ko kanina doon. Yung pH, okay? Yung nandito, sa taas, yung nandun lang naman, o, tabi niya. pH natin to. 6. Kita nyo? 6, okay siya. Pailawin natin. Saan ba yung ilaw nito? O, ayan. O, i-test natin dito sa maganda, dun. Nandun, yung sumusobra na yung kwan doon, acid doon. Acid na banda doon. pH natin ito. Yung nasa taas, okay, 5.3. Yung pH dito sa gilid na. Kaya, yun, napaka-important yung ganito. Kung hindi marunong yung mga farmers, siyempre basic lang sila, kurang sa research, ay hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ultimo pag drain ng mga nasa malalim ay hindi nila alam, akala nila ay natutungro. Hindi nila alam, solusyon lang doon, drainan nyo lang kasi sobra na, sobra na yung mga sustansya dyan, napapunta lahat dyan. Kaya wag nyo nang sayangin yung nitrogen ng tubig na yan, i-drain nyo naman, pag umulan mapapalitan. Kailangan lang makahinga yung ugat at pagtrabahuin nyo yung mga microorganism para may magbuhaghag sa bandang ugat, sa root zone. Haba at haba yan. Okay, ganun lang, sharing is caring, tara. Yung palay ni Kwan, namong problema, Jojo. Iron toxicity nga, hindi tunguro. Ito yung problema nyo. Nag-abono, iron toxicity. Ayan, hindi nagpatyan kaya yun. At least natatanggalan na ng tubig. Yun o. Marami. Iron toxicity. LP po yan. Ang ganda naman ng bulas pero yun, hindi nga na sila nagtatanggal ng tubig. Nagka-iron toxicity. Kaya ayun, hinarang ako ulit na maghihintay daw sa bahay. Kukuha ata ng yield more yung boss niya na maluwang ang sakahan. Titesting, gagamutin natin yung kanya, papahabol natin yung nagka-iron toxicity. Halos lahat yung mga portion na hindi kasi marunong yung naglinang, ayan pa, nagka-iron toxicity. Mga palay nila hindi nagsow ng maayos. Yung rice derby, inanak noon yung rice derby. Ang sakit ng palay dito, iron toxicity, kasi kulang sila sa drainage. Yung nadaanan natin doon kay Jojo, ayan, nintay ako sa kwan, at least nag-drain na siya. Makaka-recover yung mga 5 days na naka-drain muna. Tapos ayun kay Konto ang Kalago, yung sa resupply. Ito naman nagpalusot yan, grabing red yan, nagpalusot yan. Puro iron toxicity yung kwan dito. Akala nila natungro, pero iron toxicity. Hindi na maganda yung pagkalinang. Ito yung portion ng mga rice derby noon, banda doon, na puro tinamaan din ng ganyan at sakit. Ayan. Ayan nakaro. Lapit natin. Ayan, wala kasing drainage, nakababad. Early stage. Sa 15, 14 days na diretso babad, magpapakita na ng sign yan. Ganyan yung nangyari. Anong solusyon yan? Drain. Okay, magde-drain lang kasi acidic na. Kung may lime naman, liming. Pero hindi maganda yung sobrang lime. Yun, calcium carbonate. Maganda. Abangan ninyo, magkakaroon tayo ng produkto na may calcium carbonate para di ka na mo problema sa mga ganyan na mayroon na rin kwan. So acidifier, neutralizer, okay, toxic neutralizer. Abang lang po tayo, tapusin lang po natin yung yield more. Okay, sharing is caring.
may natin lang po tayo dyan sa San Jose Norte. Ayan, mga yan, sigurado tatamaan ng mga to ang findings ng mga kulang po sa